Sino ba talaga ang presidente sa Pilipinas? Yan bang mga kaalyado ni Speaker o ang PBBM? Mantakin nyo ha mga kaibigan. Bakit nananaig ang kagustuhan ng Speaker kesa sa utos ng presidente mismo? Kaya ang pong presidenteng hinala ng taong bayan, yan po si PBBM. Pero bakit ang Speaker at ang kanyang mababang kapulungan para bagang sila na ang feeling president at sila ang nasusunod? Tanggap na po ni Presidente Duterte na ang kanyang kamay, ang kanyang kinabukasan, nakasalalay na po sa sambayan ng Pilipino. Bigay na ng pahayag ang Pangulong Bongbong Marcos patungkol nga dito sa issue ng ICC sa makaisang daang beses daw muli niyang igigit na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Ito yung pahayag ng Pangulo matapos din yung naging hamon sa kanya ni Senador Bato de la Rosa, be man enough, para nga patunayan or igiit na wala ng jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Ano masasabi mo, Attorney? Nahehelo ako sa inyo kasi ang daming feeling president sa bayan na ito. Yan naman talaga ang naging nauna ng posisyon ng presidente 7 buwan ang nakakalipas. Nandun pa ako sa Malacanang, kasama ako sa pagpupulong. Kaya ako naningil ng 20 pesos dahil ako lang ang hindi taong gobyerno roon at para ako'y magkaroon ng confidentiality na hindi i-discuss sa mga pinag-usapan. Ganun pa man, hindi man ako nagdi-discuss sa mga pinag-usapan ng oras na yon, ay masasabi ko naman na yan talagang paninindigan ng ating presidente. Pero bakit ang kalihim ng Secretary of Justice 5 araw pa lang ang nakakalipas, ang sabi, makipagtutulungan na raw tayo sa ICC, ang dahilan dahil nagkaroon daw ng resolusyon ang Kamara de Representante. Sino ba talaga ang presidente sa Pilipinas? Yan bang mga kaalyado ni Speaker o ang PBBM? Mantakin nyo ha mga kaibigan ha, ang formula nila ay kapareho ng ginawang formula laban sa SMNI. Nagpasa ng resolusyon sa Kamara de Representante na suspindihin o di naman kaya tuluyan ng bawiin ang prangkisa ng SMNI at ito naman ay inaktuhan ng National Telecommunication Commissions miski wala namang resolusyon ng Senado para magbigay bisa sa resolusyon na yan. O hindi ba malinaw yan na ang mga ehekutibo sumusunod lamang sa sinasabi ng Kamara at ni Speaker? Ito naman si Speaker, nakakatawa naman siya, no? Wala raw siyang kinalaman sa mga ginagawa ng Kamara de Representante. Hello! Ano yan? Para kaya naging Speaker. Sa totoo lang po, lahat ng mga kongresista sumusunod kay Speaker. So will the real President please rise up? Tignan ninyo mga kaibigan ha. Sinabi ni PBBM, hindi ko kinakailangan ng charter change ng economic provisions para umunlad ang Pilipinas. Anong ginawa ni Speaker? Kinakailangan natin ng charter change sa mga economic provisions ng ating saligang batas. Pangalawa, itigil ang pirma. Talagang nakaka-iskandalo yung ginagawa ninyo na bumibili pa kayo ng boto ng pirma. At tinatalaga ko ang Senado na mauna sa inisyatibo na baguhin ang economic provisions ng saligang batas. Ano sabi ni Speaker, bagamat siya po ay kasama doon sa pagpupulong na yan. At ang sabi ni Senate President Mig Zubiri, naging napakainit ng talakayan na yan. Ituloy ang pirma. Sa katunayan, tapos na raw sila sang-ayon kay Senior at Chairman ng Ways and Means Committee, Joey Salceda. Di ba po? Ayan na naman. Sabi ni Presidente, wala tayong kooperasyon sa International Criminal Court. Pero ang sabi ni Justice Secretary, kami makikipagtulungan dahil may 2 resolusyon sa Kamara de Representante. Will the real President please rise? Kami po ay magkakasama talaga. Magkakaeskwela sa UP College of Law. Ako, si Speaker at saka si Justice Secretary Remulla na mas matalik ko pang kaibigan kesa kay Speaker. Pero ang tanong, bakit nananaig ang kagustuhan ng Speaker kesa sa utos ng presidente mismo? Kaya ang tanong ko, will the real president please rise? Ang tanong, ano ba ito? Piling president lang ba ang Speaker? O di kaya naman ay alam niya na siya talaga nagpapatakbo ng gobyerno nito, so hindi kinakailangan pakinggan ang mga sinasabi ng ating presidente.
Sabihin nyo na po ang katotohanan. Naguguluhan na po ang taong bayan. Nahehelo na kami sa inyong mga pinagsasabi na pabale-balentong sa isa't isa. Iisa lang po ang presidenteng hinala ng taong bayan. Yan po si PBBM. Pero bakit ang speaker at ang kanyang mababang kapulungan para bagang sila na ang feeling president at sila ang nasusunod? Ang masakit, sila ang sinusunod ng executive branch of government. Bakit po? Dahil ba maraming hawak ang speaker kay PBBM? Dahil ba sa mulat mula pagdating ng kinakailangan ng pondo sa mga eleksyon, ang mga Marcos ay umaasa sa pamilya ni speaker for their financing? O dahil ba talagang sa mulat mula ganyan na ang patakaran? Na tinatrato lamang na palamuti ang presidente ng mga tunay na nagpapatakbo sa gobyerno? Hindi po namin maintindihan. Bakit kinakailangan magsalita for the 100th time ang presidente sa issue ng ICC? Bakit pinagpipilitan? Nakakatawa nga Si Justice Secretary, 7 buwan ago, ipapahuli pa niya. Ngayon, iba na ang tono, makikipagtulungan. Ang problema, hindi naman makikipagtulungan ng ICC sa Office of the President. Tanging sa Department of Justice lamang at sa kapulisan, maghihingi ng tulungan ang ICC. Malinaw po wala nang jurisdiksyon ng ICC dahil humingi ng abiso ang prosecutor na simula ng proseso ng preliminary investigation 1 taon matapos nang naging epektibo at 2 taon matapos na tayo bumitiw na sa pagiging miyembro ng ICC. Wala na po talagang obligasyon na makipagtulungan. Pero itong mga pabale-balentong ng pananalita, lahat po ito nakatutok sa politika. Bakit? Dahil hindi lang naman si dating Presidente Duterte ang naiimbestigahan ng ICC kasama si BP Sara. Abay, saka gustuhan nilang tuluyan ng mabura ang pangalan ng Inday Sara Duterte sa balota sa 2028 ay gusto nilang ipakulong sa ICC. Pilipinas, papayag ba kayo? Alam niyo po, nakipagpulong ako kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte nung makalawa. Dahil mag-attend po kami ng birthday ni Wawa Love. Happy birthday, Wawa Love. Anong sabi niya? Yang ICC na yan. Wala naman ako magagawa kung anong desisyon ng mga administrasyon. Ang magagawa ko lang, kapag lumabas ang warrant of arrest, sasabihin ko sa aking mga pulis at kasundaluhan na siyang magsuserve ng warrant of arrest. Aarestuhan niyo ba ako? At hahayaan ko na ang taong bayan magdesisyon. Ipaaaresto niyo ba ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte para litisin ng mga dayuhan sa isang malayong lugar na tinatawag na The Hague? Tanggap na po ni Presidente Duterte na ang kanyang kamay, ang kanyang kinabukasan, nakasalalay na po sa sambayan ng Pilipino. Ayaw na niyang isipin na ito'y usaping legal. Ang gusto na niyang isipin, ito'y isang political question na taong bayan ang maghuhusga. Judge Juan de la Cruz at Juana de la Cruz, anong hatol mo? Ipakukulong mo ba ang iyong dating presidente dahil sa isang bagay na sa totoo naman ay nagbigay ng kapayapaan sa ating mga komunidad? Ang reklamo ng marami ngayon, ang gulo-gulo na ng ating mga komunidad. Balik na, lantad na naman ngayon ang bentahan ng pinagbabawal na droga. Yung mga dati na nakakalakad sa gabi, takot na naman lumakad ngayon sa gabi. At dahil nga sa mga nagawa ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, kayo na pong maghusga, taong bayan Pilipino. Ipakukulong nyo ba? Ikaw, mamang pulis, aarestuhin mo ba ang ating dating presidente? Ikaw, mamang sundalo, makukuha mo bang dakipin ng presidente at ipadala sa ibang bayan at pati na rin ang Vice President na mawala ng banta dun sa isang gahaman sa kapangyarihan na alam niyang di ba nanalo sa eleksyon kaya ipakukulong ang kalaban? Taong bayang Pilipino, ganyan na lang ba po ang ating gagawin sa presidente na kinikilala natin na pinakamahal na presidente ng bayan? Mr. President PBBM,
gaya ni Inday Sara Duterte, mahal po namin kayo. Pero di po namin maintindihan bakit pumapayag kayo suwayin ng inyong pinsan. Hindi nyo ba ho napapansin na bagamat nagsimula tayo na nagkakaisa dahil meron tayong unit team, yung unit team na yan, pilit na winawarak at pinaghuhiwalay ni Speaker ang inyong presidential insan. Tama ba ho yun? Na kabuti-buti nung unang panahon ng inyong administrasyon, walang gusot. Ang nais lang natin, pataasin ang antas ng kabuhayan ng lahat ng Pilipino. Ngayon po, pinag-aaway-away tayo. 318 po ang miyembro ng mababang kapulungan. Siya lang po pa talaga ang pupwedeng magsulong ng inyong agenda sa Kamara de Representante. Bagamat, desidido siya na pag-away-awayin tayo sa unit team. Baka naman po pwede na kayong magkonsidera ng kapalit nang maibalik na ang pagkasama natin, ang pagsasama natin sa unit team at maisulong na ang dapat na isulong, pababain ang presyo ng mga bilihin, mas maraming trabaho, mas mataas na sweldo sa sambayanang Pilipino. Happy ba po kayo na sa unang panahon ng inyong administrasyon, hindi pa nga midterm election, bakbaka na sa politika dahil sa inyong presidential insan? Ang tanging pamamaraan po, Mr. President, na patunayan nyo na kayo talaga ang in charge, kumuha na po kayo ng bagong speaker. Ang speaker na tatawaging speaker. Dahil siya po talaga ay itataguyod ang integridad ng inyong Kamara de Representante. Masakit po sa akin. Minsan naging kongresista, minsan na tumatanaw na yung sandaling panahon ko po na nanatili sa Kamara ay ang pinakamasaya kong araw sa aking buhay na ngayon kinasusuklaman ng Kamara de Representante dahil sa mga kabalustugan na ginagawa ng kanilang liderato para lamang sa proyekto. Nakakalungkot po na aking mga dating kasama sa Kongreso nagrereklamo ngayon na kinakailangan magbayad sila sa kapwa kongresista para lang makakuha ng proyekto. Bakit po naging ganyan na ang Kamara de Representante, Mr. President? Wala pong speaker na binobotong speaker na hindi iniendorso ng presidente. Talaga pa pong wala na kayo mapagkakatiwalaan na isulong ang inyong legislative agenda sa Kamara na hindi gumagalaw para paghati-hatiin ang bayan. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.